Magmula nang makasama ang Haring Bawa, naging mailap sa ibang tao si Jonas. Hanggang sa dumating ang panahon, nakilala niya si Inday. Jonas! Inday! Kumusta ka? Wow! Ang ganda! Kita dito yung buong baryo, no? Madalas tinititigan ni Jonas si Inday. Pero sa tuwing babalikan siya ng tingin nito, kaagad namang umiiwas si Jonas. Hindi niya kayang tignan sa mata si Inday. Pero sa tuwing ibabaling ang tingin, hindi niya maiwasang mapansin ang mga pasa sa katawan ni Inday. Hoy! Bata ka pa. Kung saan-saan ka tumitingin, baka magkaroon ka ng kulite. Ano? Hindi naman nakatingin ah. Saan ako nakatingin? Hindi ako nakatingin kay Inday. Ano bang sinasabi mo dyan? Sa bibig nahuhuli ang isda. Wala naman akong sinabi na kay Inday ka nakatingin. Iisa tayo, bata. Iisa ang puso't isip natin. Kaya alam ko ang tunay mong nararamdaman. Alam mo, masarap magluto yung tatay ko ng kalderetang kalabaw. Pag hindi ka tumahimik dyan, uulamin ka namin. O hindi kaya, gagawin kitang kambing. Ang ganda, no? Tignan mo, palubog na yung araw. Oo nga, no? Bukas uli laro tayo. Wala kasi akong kaibigan dun sa amin Natatakot sila sa akin Ha? Bakit naman sila matatakot? Mabait ka naman Tumatakas lang kasi ako sa tatay ko Ayaw niya akong palabasin. Ayaw niya akong nakikipagkaibigan. Dapat daw palagi lang ako nasa bahay. Kasi darating daw yung espesyal na araw May ipapakilala daw sa akin si tatay. Kaibigang Balaw, kawawa naman si Inday, no? Binubugbog daw ng tatay Kaya palang dami niyang pasa. Marahil disiplina. Ang sabi niya, tumatakas siya sa tatay niya. Kaya siguro ginugulpe dahil hindi nakikinig. Kagaya ng gusto kong gawin sa mga masasamang tao. Gusto kong gulpihin. Hindi ko naranasan yun sa magulang ko. Iba yung bugbog sa disiplina. Pwede namang kausapin Saka para magkaroon ng pasa, siguradong masakit yung ginawa. Palibasa kasi puro kasuntukan Bakit ba gusto mong nanggugulpi? Wala lang. Gusto ko lang. At saka napapansin ko, parang sobra kang nag-aalala sa kanya.
Hoy, kalabaw na mukhang kambing. Tumigil ka nga. Nakakainis naman to, oh. Seryoso ko eh. Sa kabila ng mga ginagawa ng balaw, masama ang nararamdaman niya. Itim na aura ang bumabalot kay Inday. Huwag niyo po kaming sasaktan. Aalis na po kami. Aalis na po kami ng anak ko. Huwag ka nang babalik sa lugar. Dahil kung hindi, tutuluyan na kita. Hindi pa tayo tapos sa Haring Balaw. Malapit na. Malapit nang dumating ang itinakdang araw. Inday? Anong ginagawa mo dito? Gabi na! Bakit Uy! Teka, Inday. Huwag kang lumapit sa akin ng ganyan. Inday, bata pa Mukha kang isda. Sa bibig nauhuli ang isda. Nakakainis naman, oh! Lumipas ang ilang araw. Hindi na muli pang nakita ni Jonas si Inday. Ilang beses siyang nagpabalik-balik doon sa lugar. Pero wala. Wala si Inday. Sinubukan niyang alamin kung ano bang problema. Pero nanatiling bigo si Jonas. Hindi pa tayo tapos sa Haring Balaw. Malapit na. Malapit nang dumating ang itinakdang araw. Gumising ka. Hindi maganda ang nararamdaman ko. Kailangan nating pumunta sa burol. Ano ba yan? Mangungulit ka na naman eh. Tama na. Inaantok pa ako eh. Tumayo ka. Mamamatay ang kaibigan mo. Sige. Tanggapin mo. Tanggapin mo, Haring Tikbalang ang alay ko. Sige! Ikaw na namang bata ka. Kailan ka ba titigil sa pangingialam? Talagang hindi ka pa nadala, ano? Pues ngayon, hindi na kita pagbibigyan. Sandali lang, bata.
Hindi mo to laban. Kasama niya ang Haring Tikbalang. Hanggang ngayon, mukha ka pa ring kambing. Panahon na para ipakita sa ibang nilalang kung sino ang titingalain bilang pinakamalakas na hari sa lugar natin. Ginamit ko ang taong to para magkita tayo, Balaw. Anak niya, kapalit sa kapangyarihan. Alam kong dadating kayong dalawa. Mukhang kambing. Pwes, gagawin kitang asno upang mawala ang kambugan. Ano na, kambing? Kaya pa? Nagsisimula pa lang ako, asno.